Hi guys! I'm actually not feeling well pero I'm determined na matapos tong video na to kasi late na yung favorites ko. Aram ko marami. Alam ko maraming naghihintay ng favorites ko last month. And alam niya actually konti lang yung na-discover ko or actually parang nag-stick ako kung ano yung mga favorites ko talaga last month. Yun din yung usual na ginagamit ko. Pero I think, meron namang konting nadagdag. So, anyway, ito yung mga products na madalas na ginagamit ko last month. Plus, isang random. Yeah, meron akong random favorite. Unahin ko na kaya to. Okay, so unahin ko na to ha. Kasi, majority ng oras ko sa isang buong araw, puro edit yung ginagawa ko. And ito yung best friend ko lately. Although, malaki siya. Pero tingnan nyo naman. Ayan. This is the Miz 99 Classics Silver. Ayan. Ito yung lagi kong ginagamit lately for editing. And, alam nyo, kuhang-kuha niya lahat ng sounds. And, syempre, pag nag-edit ako ng vlogs, diba, nagde-daily vlogs kami. So, kailangan pati yung mga background noise naririnig ko kasi mamaya merong mga inappropriate. Ang ganda niya, diba? Ano siya, wood talaga siya. First time ko makakita ng ganito actually. Kahit na malaki siya, hindi naman siya ganun kabigat. Ang ganda ng itsura niya. So, classy. Ilalagay ko yung website nila sa description box if you're interested. Yung tax nito, Papa, magkano binayad mo yung tax nung dumating siya dito? Yeah, yun. Wala pang 500 pesos nung binayaran yung tax. And, very comfortable siya sa ears. Yun din ang gusto ko sa kanya. Medyo naiirita kasi ako pag earphones yung ginagamit ko. Yung pinapasok, yung pinaplug. Mas comfortable sa akin yung ganitong headphones. And, there! Okay, so, let's move on na sa beauty, aking beauty favorites. Marami-rami to, guys. Okay, let's start with what I'm using sa aking face before ako mag-makeup. Elizabeth Arden, New York. I got this from sa BDJ box. Kasama siya. This is the Superstar Skin Renewal Booster. Para siyang moisturizer, pero hindi. Actually, ina-apply siya before ka mag-moisturizer, mag-primer, or mag-foundation. How can I explain this? Parang pina-prime niya yung face ko, pero hindi siya actually primer. Pwede ko siyang gamitin sa araw, pwede ko siyang gamitin sa gabi, pero mostly ginagamit ko siya after kong maghilamos. So, i-apply mo siya before ka mag-apply ng serum and moisturizer. So, hindi siya actually moisturizer, hindi siya serum. Ano siya? Booster siya. I love how soft and talagang nabawasan yung bumps sa face ko. Especially, galing kami sa Boracay and napansin ko before nung nagbali ako, couple of months ago, nung nagbali ako, pag uwi ko ng Pilipinas, ay grabe yung yung sobrang hindi maganda yung kondisyon ng skin ko noon. Parang nagbungang araw. Nitong nagboracay kami, actually, hindi ko nga napansin na nagkaroon ako ng ganun. Although, talagang nakatutok ako sa araw. Mas nagmukhang okay yung skin ko kahit na naarawan. So, ito yung nilalagay ko. Nandun pa lang kami sa Boracay, dinala ko na to. And, ayun nga, ina-apply ko siya in the morning and in the evening. Basta, as long as after kong maghilamos, it makes my skin better. Yung itsura niya, instantly guys ha, instantly. Kung nagme-makeup kayo, yun, hindi niya naapektuhan yung foundation, walang cakiness, hindi nagiging mabigat sa face, hindi. Parang wala lang, para lang akong nag-splash ng tubig, so hindi siya malagkit whatsoever. And I don't know if you can notice, pero ewan ko, kasi naka-makeup ako kaya hindi ko mapakita, pero in the morning, or siguro kasi nag-workout din ako lately, kaya okay yung skin ko. I don't know. Since nag-start na tayo sa skincare, might as well tuloy-tuloy na natin to. Next one is yung Eye White Korea Pore Purifying Balm. I did a video on this kaso hindi ko pa siya na-upload. Pero definitely mapapanood nyo siya probably this week or next week. Kung mahilig kayo mag-nose pack, malaking tulong to guys para mas marami kayong makuhang blackheads and whiteheads. Actually, dun sa video na yon, dinemo ko talaga siya kung paano ko siya ginagamit and pinakita ko kung gaano karami. Parang kinumpare ko talaga kung gaano karami yung nakukuha niya. Ginamitan ko ng Pore Purifying Balm. This one is really good. Actually, wala pa yatang available na solo nito. So, available siya sa Savers Kit. And ngayon pa lang, kahit hindi pa uploaded yung aking video, guys,
this is good. Meron siyang salicylic acid, which is okay para sa mga maraming blackheads and whiteheads. So, available to sa 7-Eleven, sa Mercury Drug, sa supermarket. Meron ako nakita sa Savers Pack or Savers Kit. Yata pangalan, parang ganun yung pangalan. Kasama yon. May kasamang nose pack, may kasamang ganito, saka whitening pack. So, ayun, meron na kayong complete set for, I think, less than 50 pesos. Yes, cushion yung aking gamit ngayon. And akala ko nga hindi na siya papantay sa skin ko. Kasi nga, may nag-beach kami, so expect nyo na medyo nagtatan ako. Pero nitong past couple of days, nagbabalat na yung aking skin. So I think medyo bumalik na sa, I don't know, what can you say? Medyo umitim ba ako? Parang hindi, diba? Akala ko hindi na siya papantay sa skin ko. Well, guess what? Okay naman siya. Vanilla ko ay Euphoria na CC Cover Cushion. And ang shade ko is BE20. Ayan. Very easy application. Kapag tinatanong ako kung ano yung maisasuggest ko, lalo na sa mga nagtatrabaho, ganyan, pumapasok sa school, sa office, basta yung in a rush, alam nyo, mas okay na gumamit ng cushion para sa akin kasi ang cushion, very easy yung application. Hindi na kailangan pang gumamit ng brush na i-blend-blend nyo pang ganyan. And lately, hindi ko pa nahuhugasan yung mga brush ko, kaya yan siguro yung pinakadahilan kung bakit cushion lagi yung ginagamit ko lately. Kasi hindi pa ako meron akong review nito, guys. If you haven't seen it, ilalagay ko yung link sa description box. Medyo namumula ba yung eyes ko, guys? Pag medyo namumula yung eyes ko, pasensya na kasi talagang hindi maganda yung pakiramdam ko kanina. Pero okay lang yan. The show must go on. Maraming nagtanong sa akin kung ano ang mas maisasuggest ko, kung Laneige or Vanilla ko or Innisfree. Depende kasi kung ano talaga yung hinahanap nyo. Pag hinahanap nyo yung talagang pang oily skin, kung talagang grabehan kayo sa pagiging oily, I would say yung Laneige. Pero, if you're looking for something na medyo dewy, you know, okay sa akin to. Kasi, mas mukhang healthy. Tingnan yung skin, mas mukhang healthy, mas mukhang glowing, mas mukhang blooming. Para sa akin, kapag medyo may dewiness na nagaganap dito, yun. Yung Innisfree, okay din naman siya sa akin, pero I don't know, kung papipiliin ako Innisfree or Vanilla ko, mas gusto ko yung Vanilla ko. Maliban sa maganda yung packaging niya, madali siyang hanapin. Available siya sa mall. So, next one is itong Vitapack na whitening lotion. Alam niyo, hindi ko nga actually na-feel na team nga ako. Arawan talaga ako kasi nag-island hopping pa kami. Alam niyo, nung first day, kasi hindi ako apply ng sunscreen. Nakalimutan ko yung sunscreen. Eh, pag may hawak kang baby, parang hirap na bumalik sa room, diba? Parang, basta yon. Tapos sabi ko, hayaan mo na nga, bukas, promise. Ayun. Pero huwag nyo gagawin yung guys, huwag nyo gagayahin. Kapag alam nyo maaarawan kayo, mag-sunscreen kayo, it's for your own good. Kahit nga hindi kayo maaarawan, kahit nasa bahay lang kayo, mag-sunscreen kayo. So, ayun. Anyways, major factor kung bakit hindi ko masyadong na-feel na umitim ako. And talagang lately, nag-exfoliate talaga yung aking skin. Siya, nagma-micro, hindi na micro-peeling talagang macro-peeling yung nagaganap sa skin ko. Ito yung ginagamit ko, yung Vitapack na whitening soap, kaso nasa baba, Vitapack whitening soap, itong Vitapack whitening lotion. Gustong gusto ko siyang gamitin kasi hindi siya malagkit, and ako, pawisin ako, and ayoko ng mga malalagkit sa skin. Ito lang yung lotion na try ko, talagang hindi siya malagkit, and very comfortable siyang gamitin, kaya I highly recommend this. Unfortunately, akala ko available siya sa department store. Pero, pwede kayong order through Lazada. So, sa Lazada, available siya. So, powder na lagi kong ginagamit is itong Max Factor Facefinity Compact Foundation. Alam nyo ba, nung college ako, ito na yung ginagamit kong face powder. Gagalit nga yung nanay ko sa akin. Kasi nung time na yon, ang price nito is 600. Hindi ko alam kung gano'n pa rin yung price na ngayon. Ginagamit ko siya pang touch up. Pinupuslit ko sa nanay ko, kunwari, ay, sorry ma, nalagay ko sa bag ko. Pero talaga intentionally, talagang gusto ko siyang dalhin. Siguro yun yung main reason kung bakit laging ito rin yung ginagamit ko. Kasi it brings back memories nung college days. Okay siya pang touch up kung kailangan mo talagang mag-touch up. Kasi hindi naman ako ma-touch up na tao. Dati lagi ako retouch ng retouch. Pero ngayon, blotters na lang ako. Mabubuhay ako sa blotters. Okay na sa akin. Basta, guys, ang sekreto, you have to use the foundation na talagang magtatagal. And yung talagang okay sa inyo. Kasi kapag okay yung foundation sa inyo, hindi mo na kailangan mag-retouch talaga eh. Mostly, ang nire-retouch ko, yung sa ilong. Kasi dito ako madalas yung ginagalaw ko yung ilong ko. Kaya nawawala
yung foundation. So, kailangan kong mag-touch up sa nose part. Yan. Tapos, sometimes dito kapag nagpupunas ako ng pawis. Isa rin sa mga reasons kung bakit gustong-gusto ko tong dalhin. Kasi, ang ganda gold do, diba? Parang, mashallah. The next one is yung Heroin Make Lasting Base Matte Keep. Yung dating ginagamit ko, Moist Keep, and itong Matte Keep, mas okay siya para sa oily skin, and trust me, it works. Mas okay siya kaysa dun sa Moist Keep if you have oily skin. Kung gusto nyong extra oil control, ayan. So far guys, ito yung the best primer na na-try ko. Mary Kay Perfecting Concealer, and ang shade ko is light beige. Let me swatch. Alam nyo, ever since, diba? Ever since talaga Mary Kay yung favorite kong concealer. And aminado ko, hindi ako palagamit ng concealer kasi dahil nga pawisin ako, pagdating ng hapon, napapansin ko yung concealer ko. Para siyang may sariling buhay. Parang lumulutang siya. Alam niyo yun? Lumulutang siya sa mukha ko. Ayoko ng ganung itsura. Sa lahat ng concealer na natry ko, talagang yung Mary Kay, yung pinaka-favorite ko. Ang daming nagre-request actually na gumawa ako ng favorite top concealers ko. Pero alam niyo, ito lang talaga yung concealer na talagang kasundo ko yung Mary Kay. Tapos ngayon may bago pa sila. Meron silang applicator. Dati kasi yung squeeze. Nandito pa ba yun? Wait lang. Ito yung dating ginagamit ko. Alam nyo, matipid to. I think wala pang 500 pesos yata yung price nito. Matipid siya kasi konting-konti lang. Maganda yung coverage niya. Hindi siya malagkit. Madaling mag-set. And hindi mukhang cakey. Ano pa ba? Lahat ng hinahanap ko sa concealer nasa kanya. Eyeshadow. Okay. Ito yung gamit ko ngayon na eyeshadow. And ito yung actually lagi kong gamit na eyeshadow lately. Luma na siya. Pero ito lang, lately ko lang kasi siya na-try. The Balm Cosmetics Nude Eyeshadow Palette. So, ayan, kung mahilig kayo sa mga ganyan, nude. So, walang masyadong drama, you know. Yun nga lang, excited pa man din ako dito sa kulay na to, yung sexy, ayan. Yung sexy, akala ko kasi to, medyo reddish yan, pero kasi yun ang gusto ko, yung, ganun sana yung gusto ko. Kaso parang, dito lang siya mapula, pero actually para siyang brown. Chocolate brown. Parang ganun yung kulay niya. Lahat ng shades dito nagagamit ko. Yung gamit ko dito sa inner part. Sa inner part, Selfish. Ito. Sophisticated and Silly. Yan yung gamit ko dito sa outer corners. And it looks good. Wala akong gamit na eyeliner, guys. Kapag gusto kong makita ko talaga yung kulay ng eyeshadow ko, hindi ako nag-eyeliner kasi parang mas lalong mas lalo kong na-appreciate yung eyeshadow pag wala akong eyeliner. I'm wearing contact lens pala, baka hindi ko nabanggit. Air Optics to. Air Optics to, guys. And color gray. Wala pa akong masyadong nasabi dito. Okay. Meron siyang minimal, konti lang naman, minimal na fallout sa kanya pag ina-apply mo. The color payoff is good. Medyo nabitan lang ako sa pagka-buttery niya. Mas pabor yun sa akin kasi hindi naman ako, alam niyo naman ako pag nag-eyeshadow, hindi ako, simple lang lagi eh. Subtle lang siya. It's from On Display QC. So, ilalagay ko yung link sa description box. Okay, magsuswatch ako ng konti para makita nyo. Here. So, ayan siya, guys. Isa lang yung nakita nyo isang ganun lang siya. So, the next one is highlighter. Binalikan ko ulit yung aking Sleek Solstice. You know why? Alam niyo may bago silang labas pero hindi ko nagustuhan. Ito yung Sleek Strobing Soufflé Whipped Cream Highlighter. Pink Opal yung shade niya. Okay sana siya. Kasi yung blendability niya panalo. Kaso naman sobrang glittery niya. At tingnan nyo tignan nyo kung gaano kalalaki. Actually, ma-feel nyo, mahahawakan nyo yung glitters as in, pag ina-apply nyo, parang may maliliit na buhangin. Na-turn off ako sa kanya. Ayan, meron akong kasama pala dito na unfavorites. Ayan, yung Strobing Soufflé Whipped Cream Highlighter, yung bago ng Sleek. Mas okay pa talaga to, guys. Yung kanilang highlighting palette in Solstice. Yan yung pinaka-favorite ko dito. Yung cream one. Ito, yung cream. Yan muna yung ina-apply ko dito kasi mas tumatagal to. I've tried yung Laura Mercier, diba? Pero ito mas tumatagal to. This one, cream siya. So, yan muna yung i-apply ko. I-apply ko muna siyang ganyan. And then, saka ko kukunin, kunwari, yung kung anong gusto ko for that day. Let's say, gusto ko to. Powder to Parang isa-set ko siya
Yan. Mas tumatagal. Kahit pang everyday look, nag-highlight kasi ako talaga sa nose. Kaya kahit na hindi ako mag-nose contour, ganyan. You know, para lang umangat ng konti. Umangat. So, kahit napagpawisan ako, kahit punasan ko yan, andyan pa rin yan. I highly recommend tong Sleek na Solstice. Okay, next one is yung para sa eyelashes, yung Variable Y. Ito pa rin yung ginagamit ko. Wala akong false eyelashes ngayon. 200 pesos lang siya and it does the job compared sa dati kong ginagamit na 1,000 plus. Mas humaba yung lashes ko. Gusto ko yung applicator nito kasi meron siyang maliit na brush. Madali siyang i-apply dito sa lower lashes. Heroin Make na Long and Curl Mascara. And this one is yung bagong formula, yung Advanced Film. Ito, madali na siyang matanggal unlike yung before na kailangan mo pa nito. Ngayon, kahit na ordinary makeup remover, madali siyang matanggal. Sa akin, mas bet ko yung long and curl kasi yung long and curl, pa-curve yung wand niya. So, mas madaling maabot yung mga nasa dulong part ng eyes ko and yung mga maiksing lashes. Hindi siya ganun kabasang-basa kasi yun yung ayaw ko sa mascara kasi ang tendency pag basang-basa yung lashes, parang bumabagsak siya ano pat na curl lash ako, parang bumababa rin siya. Dry yung formula niya. So, ano yung pagkaka-curl na ginawa ng curl lash, ganun na siya. Meron siyang maliliit na fiber sa kanya which helps para magmukhang volumize talaga yung lashes. Yung pa, kahit na ilang beses akong mag-apply, hindi siya nagka-clump-clump. Medyo may kamahalan to pero sulit siya. Sa eyebrow, sorry maggulo ko. Kasi kung ano lang yung nakukuha ko dito sa basket, yun na lang. K-Palette na Real Lasting Eyebrow Mascara. Alam nyo ba, meron akong first impression review nito, pero hindi ko pa siya na-upload. That will be up next week or this week. Hindi ako sure guys pero naano ko na siya, na-review ko na siya. Pero ayan, sasabihin ko sa inyo kung bakit ko siya naging favorite. And alam nyo ba, ito na lagi kong ginagamit ever since na nasubukan ko siya. Ito, nadadagdagan yung volume ng kilay ko. Kasi alam nyo naman yung kilay ko talagang barely there. Sparse yun. Sparse yung kilay ko. Kaya, ngayon, parang uso ngayon yung medyo fuller na brows. Yung nakikita pa nga ako, nagsa-spike pang ganyan yung itsura. So, maganda yung brush siya, guys, kasi talagang, tignan nyo, kakaiba yung brush niya. Hindi siya kagaya ng mascara. Doon lang talaga siya sa hair maa-apply. So, hindi siya kakalat sa skin. But you have to be careful kasi kailangan yung brush lang yung itatapat nyo. Kasi syempre, pagka tumama yung gilid, natural, kakalat siya sa skin. Ang shade ko dito is 102. And hindi siya basta-basta natatanggal, guys, ha. Matagal siyang matanggal. Nakapaghilamos na ako one time. Tapos nakita ko, sabi ko, parang may kulay pa yung eyebrows ko. Kapit talaga siya. Lagi akong tinatanong dito sa nail polish ko. Kasi, kung mapapansin nyo, parang ito lagi yung color ng nail polish na ginagamit ko. Favorite ko to, guys. Alam nyo bang, ang tagal-tagal kong hinanap tong kulay na to. Baka ito rin yung hinahanap nyo na kulay. This is Sally Hansen Miracle Gel Headed Nude Wear or 610. So, dalawa siya. Step 1 and Step 2. Ito yung Step 1. Yung kulay talaga mismo. And then, Step 2 is yung top coat. Black lang yan, guys. Pero, clear siya. Clear siya, ha. Ayan. And another thing, kaya ako siya nagustuhan, kasi maliban sa mukha talaga siyang gel na polish, matagal siya sa nails ha, matibay siya. Ang pinaka nagustuhan ko siguro, lalo na kapag ako lang yung nag-a-apply ng nail polish ko, is yung brush niya. Tingnan niyo yung brush niya, pa-curve. Napakadali. Kung sariling sikap ka sa pag-a-apply ng nail polish, you should try this. And ang dami nagtatanong dito sa kulay na to, kaya Headed Nude Wear. Sally Hansen meron available sa Robinsons and SM department store meron. Finally, nasubukan ko na yung NARS and nasubukan na rin ni Ju, kaya ganyan itsura. I got this from Kikay si Maria. NARS na Orgasm. Lagi ko lang itong naririnig dati. Tapos naiintriga ako, syempre, since lagi ko naririnig. Sabi ko, ano bang meron dito sa NARS Orgasm na to? Nung tinry ko siya, ay, nasagot na yung mga tanong ko. Ayan. Parang meron na siyang kasamang maliliit na gold dust sa kanya. Pero maliit. Hindi siya actually glitter. Hindi siya glitter kasi sobrang maliliit. Parang may oomph talaga dito sa cheeks. Ayan. Available to kay Kikay si Maria for a much cheaper price compared sa mall. So, ilalagay ko yung link sa description box kung gusto nyong try yung NARS. Alam ko limited stocks lang. So, if I were you,
check it out now. Kapag naghahanap naman kayo na dupe ng NARS Orgasm, I have here yung sleek na rose gold blush. Almost the same lang. Tingnan nyo. Look! Okay. Ito yung NARS and then ito yung sleek. So, ayan. Dupe alert. So, let's move on sa lips. Ang gamit ko ngayon, guys, is Pink Sugar Tint Lip and Cheek Tint. Let me know kung gusto nyo gawan ko ng video yung bagong release nila ngayon. Ang dami nilang bagong release na shades para sa sugar tint. Meron din sa blush. Ay, excited ako doon. Alam niyo namang favorite ko tong sugar tint nila kasi hindi siya actually liquid lipstick. More like cream. Transfer proof. Very comfortable sa lips. Hindi nagbibitak-bitak sa lips ko. Hindi niya na-emphasize yung lines. Although merong lines, pero yung lines na sexy lines. May ganun ba? Hindi yung dry na lines. Yun. This one is Crazy in Love. Yun yung gamit ko ngayon. Dun sa bagong release nila ngayon, ito yung pinaka-favorite ko. Ang ganda, ang ganda. Parang effortless na kulay ng lips. Basta maganda siya. Tingnan nyo. I love it. Medyo toned down siya na kulay. And it's good for everyday look. So last but not the least is yung aking Travalo. Travalo? Na ito, alam nyo, lifesaver to. Especially kung lagi kayo nagta-travel. Since ang favorite ko na perfume is yung Dolce & Gabbana na light blue. And hindi ko naman madala to kasi babasagin siya. Available pala yan sa Kikay Si Maria store. Another tester perfume. So yan yung laman nitong aking Travalo. Correct me if I'm wrong ha, kung Travalo or Travalo. Kasi hindi ko sure kung ano yung tamang pronunciation. Super dali nito guys kung paano i-fill up. Wala talagang tapong mangyayari. Kasi ayan lang, tatanggalin mo lang yung spray, pang spray dito sa taas, and then yung sa puwetan niya, ayan, pindot-pindot lang ng ganyan, ma-fill up na siya, ganun kadali, diba? Ang galing-galing. Ang tawag yata dito is vaporizer. Meron sila sa SM North. Dalagay ko na lang din yung link nila sa baba. Lifesaver talaga to kung lagi kayong bumabiyahe. Kahit naman na kahit na pag pumapasok kayo, diba hindi naman na practical na magdala ka pa ng mabigat na pabango, diba? So, yan. Ita-transfer nyo na lang. Tapos, walang... Wait lang ha. Ayusin ko to. Okay. Ayan. Okay. Pasaway yung aking off-shoulder eh. Ayan. Diba walang kahirap-hirap? Lalo na pag pag magre-refill kayo, hindi nyo kailangan mag-open-open. Grabe talaga yung effort ko dati, no? Naglalagay ako sa maliit na lalagyan. Tapos marami pa yung kumalat kasi yung napasok dun sa loob. yung nasa sample perfume, yun yung ginagamit ko dati. Yung binibigay na sample. Parang maliit na test tube yun. So, ayun lang guys. Ang dami yata nito. Ang haba yata nitong video na to. Pero I'm sorry. Sana na-enjoy nyo to guys. Yung aking favorites video. Comment kayo sa baba kung ano yung favorites nyo last month. Kung gusto nyo i-request na gawan ko siya ng review. Maraming salamat sa panonood. And don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. And yun lang. Thanks for watching. See you again next time. Bye!